Bianzi napaiyak dahil sa sinabi ng mga Kalingap Angels isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap. Nagtipon-tipon ang magkakaibigang sina Bianzi, Dara, Carla, Joy, at Melka sa paborito nilang tambayan. Kilala sila bilang Kalingap Angels, mga kabataang tinutulungan ni Kuya Rab sa kanilang pag-aaral at patuloy na nagsusumikap maabot ang kanilang mga pangarap. Masaya ang simula ng kanilang kwentuhan. Nagtatawanan sila habang nagkukwento ng kani-kanilang karanasan sa eskwela. Ngunit napansin agad ni Dara at Joy na may kakaiba kay Bianzi. Tahimik lang ito, nakayuko, at tila malalim ang iniisip. Bahagyang ngumiti si Bianzi pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Okay lang ako, sagot niya, pero ramdam ng lahat na may dinadala siyang mabigat. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Melka. Narinig namin, may mga nangbabash daw sa'yo. Napayuko si Bianzi. Doon na nagsimulang pamatak ang kanyang mga luha. Hindi ko na kasi alam kung paano ay handle, nanginginig niyang sabi. Kahit anong gawin ko, may masasabi pa rin sila. Parang mali na lahat. Lumapit si Dara at hinawakan ang kamay niya. Makinig ka samin, sabi niya ng buong lamang. Hindi lahat ng sinasabi ng ibang tao ay totoo. Hindi nila alam ang pinagdadaanan mo. Tsaka, dagdag ni Joy, kung patuloy mong papansinin ang bashers, lalo ka lang masasaktan. Mas kilala mo ang sarili mo kaysa sa kanila. Tumango si Carla. Tingnan mo kami. Kilala ka namin. Alam namin kung gaano kakabuti at katatag. Hindi mababago yun ng kahit sinong basher. Hindi napigilan ni Bianzi ang tuluyang pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito dahil sa sakit, kundi dahil sa ganang pakiramdam na dulot ng pagmamahal ng kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng kanyang pagluha, napangiti si Bianzi. Unti-unting napalitan ang bigat sa kanyang puso ng pag-asa. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kaibigan na Kalingap Angels, naramdaman niyang kaya niyang harapin ang anumang pagsubok. At sa simpleng pagtitipon na iyon, muling napatunayan na ang tunay na kaibigan ay hindi lang kasama sa saya, kundi sandigan lalo na sa lungkot. Ano ba sabi mo yung struggle mo? Ngayon, naging okay naman ba? Or ganun pa rin? Medyo binabalance pa rin? Binabalance mo pa rin? So, anong ma-advise nyo kay Bianzi? Since nandito na rin tayo, may pinagdadaanan si Kalingap Angel niya o Bianzi. Anong ma-advise nyo sa kanya? Ikaw, Carla. Ano na lang siguro po, padayon lang. Tsaka siguro yung mga pinagdadaanan mo ngayon is magsilbing, kumbaga, lessons. Tsaka, ano ka pa man, bata ka pa man din bata ka pa man din maybe. Then, yung mga bashers, ano na lang, ignore mo na lang, o dead mo na lang. Tsaka, mas maraming taong nagmamahal sa'yo. Yun yung pinaka-iisipin mo. Siguro, kami dito sa Kalingap, na andito naman kami. Siyempre, kapag kailangan mo ng makakausap, mapagsasabihan, nandito lang kami mga ate. Yun lang. Alam. Maging positive ka lang. Kasi ikaw lang naman yung nakakakilala sa sarili mo eh. Yan. Tapos, andito lang din talaga kami. Hindi ka namin papabayaan. Lalong-lalo na si Kuya Rab. Yan, mahal na mahal ka namin. Sa akin naman, ang mga advice ko sa'yo, Besh, ibigay mo kay Lord lahat ng nararanasan mo taramdamin. Kasi, siya na makakapagbigay sa atin ng peace. Sabihin mo sa kanya, pwede ka naman umiyak kay Lord eh. Pwede ka sa kanya mag-rants, pwede mong sabihin lahat. Kasi alam kong, yun lang para sa akin na i-advise kasi yun lang ang makakapagpagaan. Sa lahat ng mga nararanasan at nararamdaman natin, dun ka lang talaga kumapit. Kasi kami parang pangalawa na lang kami, yung mga taong nasa paligid mo. Una mo lagi, i-surrender kay God lahat ng mga nararanasan mo. Tapos siyempre, nandito din kami, di ba? Alos lagi nga, kinukumusta ka namin kay mama mo, ganyan, kasi minsan di ka na-reply, di ka na-seen. Sabi ko, parang umi-echo sa amin yung nararanasan mo eh. Kaya, andito kami palagi, o lumaban ka lang. Ignore mo na lang din talaga yung mga basher kasi
basher na talaga yun eh. Wala nang mababago dyan. Pag-pray mo lang yan lahat. Siguro ang ma-advise ko kay Bian bilang Kalingap Angels na pinagdaanan niyo. Maraming bashing, ganyan. Monthly kasi ako eh. Mandatory monthly. Ayun, syempre. Lagi mong isipin na pagsubok lang yan ni Lord na syempre, ayun nga, bata ka pa. And marami pang mas madaming pagsubok na mararanasan mo at pagdadaanan mo. Siyempre, lagi mong isipin na na yung family mo. And siyempre, magtiwala ka sa sarili mo na na kaya mong malampasan yan kasi enjoyin mo lang yung yung youth mo. Siyempre, bata ka pa. 18 ka pa lang, marami ka pang pagsubok na pagdadaanan. And huwag mong isipin na na palagi na lang may pagsubok, ganyan, lagi na lang may problems. Lagi mong i-look forward mo yung yung happy moments na after nung problem kasi may may masaya ka ulit, 'di ba? Ganon. Pagkatapos nun may problems ulit. Syempre, na lang kung paano mo na lang dadalhin yung sarili mo sa sa ganung pagsubok. Oo, yes. Look for the brighter side ng problems. Yun lang.